Malipayon nga takna kaninyong tanan, mga kapaglaom. And welcome na usab sa Gospel of Hope, kundi atong mapaminawan ang mga mensahe nga nagdala og paglaom sa atong mga kasing-kasing. Yes, you're right, kapaglaom TJ, and mga kapaglaom sa tanan nga nag-join kanato. Salamat kaayo sa walay puas ninyo nga pag-join and sa paggahin ninyong mga oras. And kung asa man kamo karon, please ayo kamo kalimot sa pag-share niini nga live stream aron mas daghan pagayon ang makapamati niini. Mga kapaglaom, niini nga takna atong susihon ang suhito nga for sure ana agay leksyon nga makuha ang matag usa kanato. O paggadadon kini ni Pastor Eldofonso Bakilabat. Apan sa dili pa, atong hatagan og higayon ang usa ka awit nga nagulahan og Restoring My Altar. I'm searching for salvation once again, living in this world full of wickedness and guilt. My life was ruined by the cares of this world. I gave myself, my whole life to you. There's nothing life inside compares with you. I love you, I want you, and I need you. Your words are your promises, I'll stand. Restoring my heart, restoring my altar, restoring my faith that lost again. I give you my heart, I give you my soul that was broken. For you are my peace, you are my hope, you are the love inside of me. You are my joy, you are my everything to me. I'm searching for salvation once again, living in this place full of wickedness and guilt. My life was ruined by the cares of this world. I gave myself, my whole life to you. There's nothing in this life compares with you. I love you, I want you, and I need you. Your words are your promises, I'll stand. Restoring my heart, restoring my altar, restoring my faith that lost again. I give you my heart, I give you my soul that was broken. For you are my peace, you are my hope, you are the love inside of me. You are my joy, you are my everything to me. Nothing can separate us from the love of God. For you are my altar, my everything to me. Restoring my heart, restoring my altar, restoring my faith that's lost again. I give you my heart, I give you my soul that was broken. For you are my peace, you are my hope, you are the love inside of me. You are my joy, you are my everything. Restoring my heart, restoring my altar, restoring my faith that's lost again. I
I give you my heart, I give you my soul that was broken. For you are my peace, you are my hope, you are the love inside of me. You are my joy, you are my everything to me. Mayong gabi, mayong buntag, or mayong adlaw sa tanan nato, na pod nga mga viewers ato ang Hope Channel East Central Philippine Union Conference. Ako kamo, gi-imbita makaigsunan, mga higala, mga kapaglaom, sa pagsunod sang ato ang usa ka semana nga pagtuon ngang ato tema sa tibok semana, God's Provision in Our Spiritual Journey. I just want once again to bring you greetings coming from the leadership of East Central Philippine Union Conference, our President, Pastor Jower Barliso, our Executive Secretary, Pastor Jomar Campuesto, our Treasurer, Pastor Rene Inapan, the whole directors and staff, and even the people behind the camera, our channel, Hope Channel crew, kami nagpanibaya, di kanyo makaigsunan. Once again, welcome sa atuang pagtuon karong gabi or sa gawa sa Pilipinas, karong adlaw. Magpadayon ta mga kapaglaom sa atuang series of study. Kung mag-ingon tagani nga series, murag kinahanglan nato dili putlon ang atuang pagtuon. Kay kaning ato pagtuon, especially sa Psalms 23, usa siya ka sumpay-sumpay sa pagtuon nga kung ma-miss nimo ang usa ka topiko, murag dili nimo tanan kani masabtan. But I will try my best nga ako kani kanunay i-review bag-o ta magpadayon. Pero kita nag-start na sa aton nga pagtuon, ikatulo na nga gabi sa aton pagtuon karong gabi. Ato na natun-an, makaigsuunan, makaigalaan ang una nga topiko, The Lord is my shepherd. And then ato gisumpayan sa sunod nga gabi, I shall not want. Pero bag-o ko magpadayon, dapat nato i-memorize kung unsay pasunod sa matabo sa ato ang God's provision in our spiritual journey. But again, tonight, ang ato pagatun-an, ang Psalms 23 verse 2. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. So tonight, ang topiko nga sentro sa atong pagatun-an, the green pastures in the still waters. Kana makita sa Salmo 23:2 mga kapaglaom. Pero ganahan ko ibalik kaninyo sa mubo lang yun nga panahon nga at least masabtan nato kung unsay tumong sa ato nga pagtuon. Sa first night ako nagisulti diya kaninyo, and I just want to make a review on this para gyud masumpay-sumpay ang ato nga pagtuon. So once again, ang Psalms 23 or especially Psalms 22, 23 and 24 giplastar kani sa Dios sa pangunahuna ni David. Nga ang sequence ng Psalms 22, 23, and 24 na ay ginatawag balita or gospel sa matag usa kanato. Kung masaw nato ang Psalms 22, ang mensahe sa Psalms 22 is all about Mount Calvary, ang kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross. Kung mag-ambak ta sa Psalms 24, kung inyo basahon ang Salmo 24, ang mensahe sa Salmo 24 is all about Mount Zion or New Jerusalem. So ang pagplastar makaigsuunan sa ginatawag Salmo 22, 23 o 24 na ay mensahe sa matag usa kanato. Pero kung inyo napatikdan, wala ta nagtuon focus sa 22, wala po ta nagtuon focus sa 24, dili ta sa Psalms 23. Kay kaning tulo ka mga kapitulo sa Psalms 22, 23, and 24 na ay usa ka mensahe gihatag kanato. Kay ang Salmo 22, mensahe sa justification. Ang mensahe sa Salmo 23, mensahe sa sanctification. O ang mensahe sa Salmo 24, mensahe sa glorification. Ang mensahe sa justification, kanang panahon nga kita nagdawat sa Ginoo bilang ato personal nga manluluwas. Ang mensahe sa Salmo 23, kinabuhi sa mga tao, human niya gidawat ang Ginoo bilang iya personal nga maluluwas.
o ang mensahe sa Salmo 24 kanang lalilo na ang mga tao nga gi-justified, gi-sanctified, kita na makaigsunan magsulod sa ginarian sa Dios. Ako Osbon, nga kaning Salmo 22, the message of Mount Calvary or justification, mubo nga eksperyensya sa usa ka tawo. Usa ka tawo nga mag-ingon, Ginoo, pasaylo ako kay nakasala ko. We are justified. Apang kaning ginatawag Salmo 23, mao kaning taas nga eksperensyahon sang mga tao kay humanta gi-justified, naghinulsol sa aton mga sala, nagdawat sa Ginoo atong personal nga maluluwas. Ang Salmo 23 mao ang pinakataas, ups and down nga eksperyensya sa kinabuhi sang tao. Kay kaning Salmo 24, glorification of Mount Zion, in the twinkling of an eye, manulod tas kinabuhing dayon. Mubo ang eksperyensya sa Psalms 22, justification. Mubo pod ang eksperyensya hon diha sa ginatawag glorification sa Mount Zion, ang pinakataas og delikado og daghan nga mga bugat og kalipay niya diha sa Salmo 23 sa ginatawag eksperyensya sa mga tao bag-uta nagdawat sa Ginoo og eksperyensya sa mga tao bag-uta makaigsunan magsulod sa kinabuhing dayon. Ato na natun-an o nasugdan ang pagtuon mga kapaglaom nga humanta nagdawat sa Ginoo bilang ato personal nga maluluwas through justification. Sa una pa lang nato nga lakang, kanang una paglakang gikan sa Psalms 22, transfer ta sa Psalms 23, una pa lang nato nga lakang, ang Biblia nagsulti, ayaw kamo kabalaka, kay ang first verse sa Psalms 23 nagsulti, I am your shepherd. The Lord is my shepherd. Then, ato natun-an sunod na gabi mga kapaglaom, nga gisumpayan ang ginatawag, the Lord is my shepherd. Kana ang verse 1 usa ka summary sa tibuok nga chapter 23 sang Salmo mga kapaglaom nga mag-ingon diya ang Salmo 23 versikulo 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Meaning sa eksperyensya nato humanta nagdawat sa Ginoo og bag-o ta magsulod sa kinabuhing dayon, gipasiguro ta sa Dios sa Psalms 23 sa atong sanctification process nga siya ato manogbalantay o kung siya ang ato manogbalantay walay makulang diya kanato. Last night ato gitun-an kung paano ang Dios makaigsunan maghatag kanato sang mensahe nga ingon sang ato mensahe nga natunan ligad gabi kung siya ra gyud ang ato nga manogbalantay walay makulang diha kanato. Kung natay pagbati sa pagkakulang sa atuang pagpanlakaw, ang rason dili si Kristo ang atuang manogbalantay. Go back sa teksto nagsulti, if the Lord or the Lord is my shepherd, I shall not want. Sa aton eksperyensya sa kinabuhi sa sanctification, kanang ako Osbon para klaro, kanang kinabuhi humanta nagdawat sa Ginoo, kanang kinabuhi bag-o ta magsulod sa kinabuhing dayon, ingon sang Psalms 23 verse 1, ayaw kabalaka kay kun siya ang ato manugbalantay wa jud makulang kanato. Meaning kung nasabtan nato nga karong panahon murag gibati nato ang pagkakulang, ang tubag ana mga kapaglaom, dili siya ang atong manugbalantay sa atong kinabuhi. Now tonight ato tun-an ang gipasalig sa Dios sa aton pagpanlakaw, ang gitawag wala makulang kanato kay magatuon ta sang una nga supply aron kita makalahutay, the green pastures in the still waters, mo kanang focus sa katong pangatun-an mga kaigsuunan. Bag-o ko magpadayon para masabta nato kay kanimagod ang Salmo 23, istorya sang manugbalantay o istorya sang ginatawag karnero. Kung inyong basahon diha, murag istorya sa manugbalantay o istorya sang karnero. Pero dili wala manigisulat ang Salmo 23 para basahon sang tinuod nga manugbalantay, kag dili mani applicable sa ginatawag tinuod nga manugbalantay o tinuod nga karnero. Kani sambingay para masabta nato ang aton pagkinabuhi Kristohanon nga uban nato ang manugbalantay nga mo si Ginoong Hesus. Pero para masabta nato, mga tudyod ta sa istorya sang ginatawag nga karnero nga tinuod o tinuod pod nga manugbalantay. Ang mga karnero kani sila sayon lang kani sila mag-lie down kung sila'y busog. Basta busog, dali lang sila maglubog, makaigsunan, o makapahulay.
sheep must eat to become full. Usa jud kay ginatawag kinahanglan himuon sa usa karnero para dili siya magsalaag, para magpuyo sa diha, kinahanglan gyud siya mabusog. Ang pagkabusog, kinahanglan siya makaiusunan, magkaon jud sang mga sagbot. Kung ang karnero ibutang nato sa dapit nga walay sagbot, kay ako gani nagdako ko sa basakan, uban nako ang kabaw, kung dalon mo ang kabaw sa dapit nga walay sagbot, ang kabaw makaigsunan magsigi naglakaw. Pero kung ibutang nimo siya sa dapit nga dagang sagbot, biskan imo pa nagbayaan nara sa diha. So ang mga karnero makaigsunan, kung ang sagbot nga imo butangan, kung ibutang mo sila sa dapit nga walay sagbot, dali ra gyud sila magsalaag. Ang karnero na ginatawag lang dapot silang sang ilang paglantaw 15 yards ra gyud. Meaning beyond sa 15 yards di na sila makakita. So kung daghan karnero ang usa ka manugbalantay, kung daghan sila, layo na kayong uban, ang matabo nga ang karnero nagsunod sa manugbalantay, dili kay ilang makita ang manugbalantay, kung dili sila nagsunod sa manugbalantay, kay madunggan nila ang tingog sa manugbalantay. Ang wise nga manugbalantay, kinahanglan iya dalon ang karnero sa dapit nga daghan og sagbot, kay kung dalon niya sa dapit nga walay sagbot, dali ra gyud ang mga karnero makaigsuunan magsalaag. Kag mga wala ang uban mga hulog. Tapos ang usa ka karnero makaigsuunan, kinahanglan siya gyud magkaon. Dili pwede mag-delegate siya sang iyang kaugalingon nga mag-ingon, diri ra ko, ikaw kaon aron mabusog. Dili delegation ang pagkaon makaigsuunan. And then, ang karnero dili ganahan sa ginatawag running waters. Kanang suba makaigsuunan niya kusog ang ilig sang tubig. Ganahan sila kanang ginatawag still water. So dalhon didto sa manugbalantay ang mga karnero didto gyud sa ginatawag kalma nga tubig aron didto sila mag-inom. Karon mao kana ang istorya gyud sang manugbalantay nga tinuod og istorya sang karnero nga tinuod. Pero ang Salmo 23 dili man ni alang sa mga tinuod nga karnero og dili man ni alang sa tinuod nga manugbalantay, alang kani sa mga tao nga nagbasa og balaan nga kasulatan nga ang Dios ganahan ipasabot diya kanato. So number one lesson nga dapat nato tun-an sa kinabuhi sa mga karnero nga ato ma-apply sa atong kinabuhi og masabta nato sa gisulti nako ganiha nga ang Dios kung siya ang aton manugbalantay sa ato ang eksperyensya sa atong kinabuhi, humanta nagdawat sa Ginoo balatong personal nga maluwas, tapos humanta bag-o ta magsulod sa kinabuhing dayon na ay dako nga eksperyensya nato, Kristohanon nga journey, spiritual journey nga ingon sa Biblia, kung siya ato manugbalantay, walay makulang nato sa Psalms 23 verse 1. Karon, mga kaigsuunan, mga higala, mga kapaglaom, ang Dios maghatag nato og supply aron ta makalahutay sa atuang pagpangalagad nga di ta magsalaag, dili ta magawas, kundi makapadayon jud ta og ang matabo, kung makapadayon jud ta, makasulod jud ta sa kinabuhing dayon. So ang una nga pulong nga aton pagatunan, He maketh me to lie down. Unsay ibot pasabot aning He maketh me to lie down? He maketh me to lie down, it is a strong intentional statement showing that we are guided and compelled to rest in Him. Sa mga karnero, aron sila makaigsunan magpuyo, kinahanglan sila mabusog sa pagkaon sa mga sagbot. Karon, He maketh me to lie down, unsay bot pasabot ani sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Ang pagpasabot ani naatay himuon sa atong kinabuhi nga dapat jud nato himuon intentionally, kay kung dili nato paghimuon kana intentionally, una, di ta makalahutay sa aton pagpanlakaw espirituhanon. Ikadua, makaigsuunan, walay pagpuyo, magsalaag ta, or dili ta masatisfied sa aton pagkinabuhi. The green pastures, which is the first supply ng hatag sang Dios diya kanato, symbolizes the Word of God. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga kapaglaom, bago ko magpadayon, ganahan ako magpasabot ninyo, kay pag-ingon sa Ginoo, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kung siya ato manugbalantay, walay makulang nato, karon naghatag na siya supply, aron dili ta magsalaag. Siya maghatag natong supply, aron dili ta magbackslide. Siya maghatag natong supply, aron jud ta makapadayon sa atong pagpangalagad.
And the first supply is the green pastures, symbolizes the Word of God. He makes me to lie down, suggests that we should take time to read and meditate on His Word. Mao kanang the green pastures. He maketh me to lie down. Kinahanglan jud ta mga kapaglaom, mga higala nga magpuyo, lingkod og magbasa sa balaan niyang pulong. So this implies sa ginatawag, He maketh me to lie down. If we don't intentionally set aside time to read, we may end up neglecting the Bible. Meaning, pag-ingon sa Ginoo, He maketh me to lie down in green pastures, ang iabot pasabot, himuag yod, himuon ginimo intentionally, palanuhag yod, para dili ka mahimo ginimo ang gusto nimong himuon sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. Once again, the first provision in our spiritual journey is to read the Word of God. He maketh me to lie down is a forceful statement nga kinahanglan gud nimo magbasa sa pulong sa Dios aron ka makapadayon sa imo pagpanlakaw. Mga kaigsunan, mga higala, mga kapaglaom, ako daan ipasulti kaninyo bago ko magpadayon nga kung ikaw wala gana sa pagbasa sa pulong sa Dios, kung ikaw ug ako walay tiyempo sa pagbasa sa pulong sa Dios, dili jud ta makalahutay sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. If we do not read, we become spiritually empty and easily worried. Mao na daghan nga mga tao nga nagunahuna silang kaugalingon kung unsahon sila magpuyo kay dagang stress ang ilang pangunahuna, wala lagi nila masabtan nga ang remedy ra gyud sa sakit sa ulo, bugat sa kasing-kasing og usahay, wala tay murag daghan nga mga bugat sa atong pangunahuna, basa ra gyud sa pulong sa Ginoo. Usay kalimot ana mga kapaglaom. When we are filled with His Word, there is peace even in the midst of life's storm. Kung magbasa ta sa pulong sa Ginoo mga kapaglaom, mga higala, mga kaigsuonan, bisan pa ang kalibutan nato daghang mga problema. Ako Osbon, usa kay dili po nato usahay kani siya makaya jud sabot nga kanunay ato pud ni madunggan sa mga wali. Pero problema nato sa yonta, kumbinsido ta sa padugog sa wali. Ang problema nato pag-aplikar sa atong kinabuhi. Kung daghan tag problema sa kinabuhi mga kapaglaom, ang remedy ra di ay lingkod o pagbasa sa pulong sa Dios. Ang problema kay kung daghan tag problema, maglakaw ta asa ta mangadto, mangita kung asa dapit ta malingaw og wala tay pulong sa Dios hangtod karon nay ginatawag makaigsuonan nga kalibog sa aton pangunahuna. In other words, family worship must be intentional. It needs to be planned. Ang ginatawag family worship kinalang planohon jud kanus nga time asa nga dapit kay kundi nimo planohon di gid ka family worship. Sayon kani paminawan makaigsunan pero maning kadaghanon nga eksperyensya sa mga tao kabalo sila sakto ang family worship pero ang problema usahay biskan sakto ang family worship dali ra pod ang family worship pero kundi jud planohon di jud ta maka-worship. Mo nang isa ka rason mga kapaglaom, balik ko dinhi ingon sa Ginoo, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kung siya ato managbalantay walay makulang kanato, ngano nakulang man kay di taganahan maggamit sa iyang supply. O ang supply niya makapaglaom, una nga itong gitunan, mo kani ang pagtuon sa pulong sa Dios. Personal Bible reading must also be intentional. Kay dili pwede nga diha kita sa family worship. Kinahanglan jud ta magtuon personal sa atong kaugalingon. Daghan nga panahon sa atong eksperyensya makaigsunan na mag-ingon kita sa atong kaugalingon nga magtuon na gyud ko sa pulong sa Ginoo personal. Kinang sayos buntag kinahanglan gyud ko magbasa sa pulong sa Ginoo personal. Pero usay makaigsunan perting daghan ng buntag sa atong kinabuhi wa pagyud ta hangtod karon nakahimo sang sakto nga plano sa atong pagtuon kay kun dili intentional di jud ta makabasa sa pulong sa Dios. Kag ako Osbon, kung di ta makabasa sa pulong sa Dios, maybe makaigsunan family worship or kung kini ginatawag personal Bible study, kung di nato na mahimo nga kasabot ta sakto, di jud ta makalahutay sa atong espirituhanon nga pagpanlakaw.
kanang mangadto ta sa simbahan nga di gyud nato tuyoon nga kita magsayo, sige lang gyud ta ka late. Mo nang may mga tao makaigsuunan mangadto simbahan, mao gina nga time ang iyang tig-abot. Apang kun ato jud intentional nga mag-ingon ta sayo gid tag-abot, masayo gina nato. Nay panahon makaigsunan nga mag-ingon ta sa atong kaugalingon nga mag-ampo jud ko bag-o ko magtulog, pero usahay daghan na nga tulog, wa ta kaampo kay ngano dili intentional ang atoang pagduol diha sa Ginoo. Mo na mga igsuon, mga higala, dili ta makalahutay sa aton espirituhanon nga pagkinabuhi. Ang Biblia nagsulti, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kung siyang ato manugbalantay, walay makulang nato, ngano man dagang kulang. Kay wala nato makigsuunan, gisunod ang iyang provision nga dapat nato himuon. If we fail to practice these things, we cannot continue our spiritual journey, just as sheep find rest only when they are well fed. Kung di nato na mahimo makaigsuunan, di kita makapadayon. Number 2, eating is not something that can be delegated. It must be done individually. Ang mga karnero, kung aron sila mabusog, dili pwede mag-ingon ang karnero, ikaw ra to kaon ala para nako, dili pwede. The same is true makaigsuunan sa ginatawag. Sheep cannot delegate someone else to eat for them in order to be satisfied. The same is true. In the same way, reading the Bible is something we must do personally. Ato natunan taon-taon, unsay but pasabot ani makaigsuunan, reading the Bible is something we must do personally. We can learn from others, but true satisfaction and peace come when we read God's word ourselves. Pwede man makadungog ta sa uban, maliksyonan pod ta. Ako gusto ipasabot ninyo nga kulang na kung ang mga tao magtudlo nato sa pulong sa Dios kag di jud ta personal nga magbasa, kulang na. Ang sakto makaisunan nga masatisfied tao natay kalinaw sa atong kasing-kasing, kita jud basa sa atong kaugalingon. Personal Bible study is essential. Like sheep, we cannot be filled if someone else is eating while we are not. Pareho sa karnero, ang uban nagkaon, siya wala, dili gid pwede nga ang iban nagkaon, siya wala, mabusog pud siya. Kinahanglan ikaw jud kaon sa imong kaugalingon aron ikaw mabusog. Kag kun mabusog ka, satisfied ka. Listening to a sermon is helpful, but reading the Bible yourself helps a lot. Karon tingali daghan naay mga tao o daghan maminaw sa atong mensahe niining ginahatag nato nga mensahe pinagi ning sermon nga ako makaigsoon gigamit sa paghatag kaninyo, pero kani makatabang ninyo. But reading the Bible yourself helps a lot, meaning naminaw ka sa wali, okay na. Pero ang pinaka-okay, kung ikaw jud magbasa diha sa imong kaugalingon, mo nang but pasabot, dili ma-delegate ang ginatawag pagkaon. Ang pagkaon, ikaw jud kaon. Kung nay mga tao nga nagkaon diha, kang nalipay ka sa ilang kaon, pero wala ka makahungit sa pagkaon, di jud ka mabusog. Listening to someone read the Bible helps. May mga tao nga diha nga naglingkod makaigsunan og nagbasa og Biblia og naminaw ka makatabang. But reading it yourself makes you spiritually full. Kung maminaw ka sa sermon, naa kay gikaon pero di jud ka full. Kung maminaw ka sa Bible kung maminaw kang uban nagbasa sa Biblia, naa kay gikaon pero dili jud ka mabusog. So ang sistema, kung ang tao dili mabusog, kung ang karnero dili mabusog, magsalaag. Kung ang tao dili mabusog sa pulong sa Dios, naay daghang problema og sakit sa ulo nga di ta usay kasabot sa atong kaugalingon. That's why we need to read the Bible our own. Dili ra maminaw sa wali. Dili ra maminaw sa nagbasa sa Biblia. Next mga kaigsuonan is, sheep are easily scattered when there is not enough grass. Ang mga karnero, dali lang siya makaigsuonan magsalaag kung wala na siya, kung ang pagkaon o ang sagbot, gamay ra. Mao nang sistema, mao nang istorya mga kaigsuonan. So, sheep are easily scattered when there is not enough grass. Kung ako, usbon ganiha, ako nagisulti ninyo, kung gamay ra ang sagbot, pagkaon din gamay ra, sige naglakaw ang kaniro mangita sa daghan, hangtod nga magsalaag sila. And this is what I want to emphasize to you.
talking about personal Bible reading. Ingon sa Ginoo, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kung siyang aton manugbalantay, walay makulang diha kanato. Karon ang Ginoo nagsulti, anian lang ako provision, tagaan tanamo aron dili mo magsalaag, tuon mo sa Biblia sa panahon nga kamo nagkinabuhi sa inyong espirituhanon nga pagkinabuhi, sa panahon nga naghulat mo sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo, sa panahon sa sanctification process, kinahanglan mo magtuon sa Biblia na amo ka na ipasabot kanato. Kay kung ang usa ka karnero makaigsuunan, kung kulang ang sagmot kang kanisya magsalaag, ang buot pasabot mga igsuon nga kung kita sa atong kaugalingon dili ta magtuon sa balahan kasulatan, kung naa may rason nga di ta makasulod sa ginhanan sa langit, ako Osbon, kung naa may rason nga di ta makasulod sa ginhanan sa langit, kanang rason makaigsuunan Kristohanon nga tigsimba apang wala magtuon sa Biblia. Bible reading is one of God's provision for our journey. Ako nasulti ganiya makaigsuunan, kamao kana ang una nga atong pagatunan. The Lord is my shepherd, I shall not want. His first supply is reading the Word of God. Ako na gina nasulti makaigsuunan sa atong sanctification process, human ta nagdawat sa Ginoo bilang aton personal nga manluluwas sa aton pagpanlakaton sa aton sanctification process. Taas nga panlakaton, daghan problema sa aton kinabuhi bag-o ta magsulod sa gidral sa Dios. Ingon sa Ginoo, niya ang supply pulong sa Ginoo. He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. Neglecting God's word can lead to spiritual decline or backsliding. Again, ako klaruhon nga usahay manggod nagunahon na ta nga okay nang atong pangalagan kay ngano tigsimba ta apang makaigsuunan mga higala, mga kapaglaom, ako Osbon nga ang pagpangalagad sa Dios, ang kinabuhi, ang espirituhano nato nga pagpanglakaw, di jud ta makaabot sa atong pangandoy nga kinabuhing dayon kung di jud ta magkaon makaigsuunan sa ginatawag sagbot green pastures, which is the word of God. Ang tao magluyagod siya pagpangalagad. If we want to continue our spiritual journey, we need to use God's provision, the Word of God. Ako na naginiya gisulti makaigsuunan, kung ganahan jud ta maglahutay, ingon sa Ginoo, kung ako inyo manugpalantay, niya ang ako ganahan ko maghatag ninyo og supply, ang supply nako basahan ninyong pulong sa Dios sa panahon kamo nagpanglakaw, apang kun dili kana nato dawaton makaigsuunan, walay sayop ang atoang manugbalantay. Ang sayop katong karniro nga wala nagtutok o nagpaminaw sa gisulti sa manugbalantay, kung ako ang inyong manugbalantay, walay makulang kaninyo sa inyong pagpanlakaton, kaon mo sa akon pulong, kay di jud mo masalaag, makasulod jud mo sa kinabuhing dayon. Or Psalms 24, the glorification makaigsuunan, mga higala. When we rely on listening to others instead of personal Bible reading, doubt can easily arise. Onsay bot pasabot nako nga ganahan ko idalon diha kaninyo, ako Osbon, ang supply sa Dios, the Lord is my shepherd, I shall not want. Naa say supply, He leadeth me ang aton the green pastures in the still water. Ang supply makaigsunan mo kana ang green pastures, which is the word of God. Ingon sa Ginoo, kung dili kamo kana magsalig sa inyong personal nga pagkinabuhi, nga magbasa mo sa pulong sa Ginoo, kag maminaw mo sa iban, dili tanan nga inyo gipanawan sakto, dili tanan nga inyo gipaminawan, ganahan ang Dios nga mao kanang imo masabtan mo na kun wala tay personal Bible reading, kag kita makaigsoon magpaminaw ra sa uban, daghan sa mga tawo walay Bible reading, paminaw ra ang natabo, dili mao ang ilagi paminawan. Munagdaghan magsalaag sa pagpangalagad diha sa Ginoo, paminaw sa Facebook, basa og mga libro nga dili pod pang Ginoo. So lahi ang ato gipaminawan, munagdaghan sa mga tao dili kalahutay siya kinabuhi nga padayon sa pagpangalagad diha sa Ginoo. To remain strong in our faith, personal Bible reading is essential. Number 4, sheep find it easy to lie down when they are full. Ako na nag-istorya ganiha sa introduction nga kung busog ra ang karnero, maglubog ra dayon ang karnero, dili magsalaag. 15 yards, meaning kung siya walay sagbot nga kaunon, kag sige lakaw nga lakaw, after 15 yards, di na makabalo kung asang iyang kauban. Pero kung siya makakaon og mabusog,
kay daghan og sagbot makaigsuonan, maglubog o makapahulay ra ang ginatawag karnero. Just as sheep easily lie down when they are full, we find rest, contentment, and satisfaction through Bible reading. Mga kaigsuonan, mga higala, mga kapaglaom, ang tubag ako usbon sang kinabuhi nga murag daghan tag problema, ang tubag sa atong kinabuhi nga murag naatay dili restless ta, ang tubag sa kinabuhi nga murag maghigda ta di ta katulog, ang tubag sa kinabuhi nga katong usahay ang mga batan-on magunahon na lang mag-suicide, ang tubag sa kinabuhi nga murag di kakasabot. Mga kaigsuon, personal Bible study makahatag og rest, contentment, and satisfaction. Kung naa diya kaninyo karon nga nagpaminaw nako, nga hangtod ron murag restless ang kinabuhi, dili masatisfied, walay pagkakontinto, murag daghang problema, ang gitudlo kanato sa Psalms 23 verse 2, kinahanglan ta magpahulay sa pulong sa Dios. Simple as that. Sayon paminawan, pusay di ta kamao magkinabuhi nga kauban nato ang pulong sa Dios. Sheep can only see about 15 yards. Sulti na ako ganiha ahead. Behind that, they follow the shepherd's voice. Most sheep follow the shepherd by his voice, not by sight. Kay 15 yards ra, kung daghan kayo ginatos ang mga karnero, layo nakaayo dito manog balantay, 15 yards lang makita nila. So most probably, ang mga karnero nagsunod sa manog balantay, dili kay ila makita ang manog balantay, kung dili ila makaigsuunan na dunggan ang tingog sa manog balantay. Karong panahon, mga kaigsuunan, sa aton espirituhanon nga pagkinabuhi, wa mi isa nato nakakita sa atong Ginoo. Ako wa pa ko kita kang Jesus Christ makaigsunan. We cannot see Jesus Christ physically, but we can hear His voice through Bible reading. Di nato siya madunggan makaigsunan. Pareha sa usa ka karnero, 15 yards lang makita. Sa unahan di na niya makita. So ang ginahimo sa karnero, kay di man naman siya kakita, dili na lang siya sa pagpaminaw. Kita di takakita kang Jesus Christ mga kaigsunan. Kag hangtod ron di pa nato siya makita, kay ato pa sa ginapaabot sa ikaduha niya pagbalik. Apan biskan di nato siya makita makaigsunan, makadungog lang bayata sa iyang tingog. Kay ang problema ra nato, kay di pa ta kakita, di pa ta maminaw sa iyang tingog, kay di pa nato makita si Jesus Christ, di pa kita magtuon sa balaan niya kasulatan. So kung di ta magpaminaw siya tingog makaigsunan, pinaagi sa pulong sa Dios, lahi nga tingog ang ato madunggan, og lahi pod nga tingog ang ato sundon. If we do not listen to His voice daily, other voices will be heard instead. Mauna mga kaigsunan, mga kapaglahom, mga higala, kung ang ato panahon mas dako pa sa social media nga klaro nga inexperyensya sa tanan nga mga tao, ang matabo sa social media dili tingog sa Dios ang ato madunggan, basin tingog nas kaaway ang ato madunggan. Gamay ra nga panahon ang pagpaminaw sa pulong sa Dios, dako nga panahon sa social media ang matabo ang ato nadunggan dili pulong sa Dios, kay dili naman pulong sa Dios ang ato madunggan, ang matabo perti kakapoy sa aton pagkinabuhi. But read God's word and you will find a real rest of your lives. Mga kaigsunan, mga kapaglawom. Mga tukodis nga natawag the troubled waters. Ang mga kanero di ganahan sa troubled waters. Pero sa troubled waters, nagsimbolo ingon ani ang troubled waters kalibutan. Troubled waters refers to worldly pleasures such as nightclubs, theaters, immoral activities, idolatry, feast, nightlife, worldly ambition, and the pursuit of an easy, luxurious life along with similar distraction. Mao kani mga higala, mga kapaglaom, ang ginatawag troubled waters. Nga kaning mga troubled waters, dinis kalibutan nato, perti kaning lamia kung ato kani siya adtuan. Perting lami sa aton eksperyensya, sa aton makaigsunan kana nga adtuan.
Pero ang resulta ng makaigsunan, though they may seem appealing or enjoyable at first, they can lead to difficulties and hinder one's Christian life and spiritual growth. Kung ato kana himoon, nga usahay ginahimo po nato, kag usahay gapangita ta sa ginatawag rest, pero dito ta mga to sa troubled waters, lami pagkaabot nato dito, apa ang resulta mga kapaglaw, mga higala, perting kapuya sa atong pagkinabuhi. Di ta malipay sa atong kinabuhi. Di na ta katulog. Muragi konsensya ta sa atong kinabuhi. That's why, ang troubled waters makaigsunan dili maayo. Nakoy illustration din nga ganahan ko ipakita ninyo. Illustration na tuwag troubled waters. Nay mga hunters, ngang ilang gihimo aron makuha nila ang mga wolves. Dito sa ice, butangan nila og blade. Og ang blade, tabunan nila og blood. Pag abot dito sa mga wolves, pagkasimhot nila sa blood, ila kana gilik sa ila dila, kag di nakasabot ang wolves, nga huna-huna niya, katong blood niya gibutang dito sa blade, mura gihapon ang iya gilik, pula niya masabtan, ngang iya na di ay gisuyop makaisunan nga blood, iya na nga blood, nga gikan siya nga dila, hangtod mamatay. Mga igsoon, ang troubled waters kalibutan, perting ninduta og lamia. Apang ang resulta makaigsunan kaguol. Kani ikaduwa, the diabetic woman. Giras ang usa ka diabetic woman dito sa ospital. Taud-taud dito sa ospital, gikuan na pod, sige na pod tawag sa doktor o mga nurses, kay grabe ang iyang eksperyensya. Hangtod nga namatay jud ang babae. Paghipos sa iyang lawas, gihipos ang ihigdaanan sa lalom sa ulunan, daghan kaayo nga mga chocolates. What I want to emphasize, brothers and sisters, may panahon sa atong kinabuhi nga ganahan ta maghimo sa butang nga mubo ragyod ang ato kalipay, ang sa unahan diya kaguol. Ang Dios ganahan nga didto ta paduol niya dili sa troubled waters kundi sa ginatawag the still water. Kinsa man ni unsa maning still water? Sheep will not drink from running or troubled waters. They need calm, still water to drink safely. The still water is, in the same way, Jesus is our still water. Si Jesus Christ mao kana ang ginatawag kalma nga tubig. Muna ingon sang ato, ingon din makaisunan, to drink from Him means, kung ato mag-ingon ta nga kinahanglan ta mag-inom sa ginatawag makaisunan still water. The still water symbolize again sa Word of God, the Bible. To drink from Him means to continually study and meditate on His Word, the Bible, again and again. If we are not nourished by Jesus through His Word, we may seek other waters that ultimately do not satisfy. Mo nadaghan nato nga instead nga kung kapoy atong pangunahon na, daghan problema atong kinabuhi, murag sige taghilak ang ato hunahunahon dayon, kung daghan ta mga problema sa kinabuhi, daghan ta mga challenges, daghan taghilak, magsuroy ta dayon, mangita tang dapita nga malipay ta, pero ang matabo makaigsunan kaguulanan sa atong kinabuhi. So the still water is no other than Jesus Christ. I am the living water. Whosoever drinks from me will never thirst again. Benefits from reading God's Word. Mateo 22:29, unsay benepisyo sa pagtunad sa bala nga kasulatan, ako nigbisayaon. Apan sa mitubag si Jesus, nag-ingon kanila na nga sayop kamo kay wala ninyo mahibaloi ang mga kasulatan bisan panggahom sa Dios. Ako usbon sayon nga pagka-explain ngano nagsayop ang mga tao, ngano nagpangawat ang mga tao, ngano nagpang-rape ang mga tao, ngano nagpatay ang mga tao, ngano nagpamakak ang mga tao. Ang tubag makaigsoon na wa sila nakahibalo sa pulong sa Dios. Mo nang benepisyo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay dili jud magkuyog ang sala og pagtuon sa balaan kasulatan, dili jud magkuyog ang pagampo og ang balaan nga kasulatan, kay dili man pwede nga ang usa ka tawo ganahan mangawat bag-o siya magpangawat, magluhod siya sa kang mag-ingon sa Ginoo, Ginoo, mangawat ko karong kabaw karong gabi, tabangi ko nga di ko masakpan. So ang tawo makaigsunan nga mainampuon og ang tawo makaigsunan nga nagbasa sa pulong sa Dios, mapalayo jud sa ginatuwag pagpakasala, kay dili magkuyog ang pulong sa Dios og ang pagpakasala. Ngano ang tawo nagpakasala makaigsunan? Kay sila wala pulong sa Dios.
na ay mga krisis sa unahan sa aton pagpangalagad sa Ginoo in the last days sa sanctification process. Kinsa makabarog dito? None but those who have fortified the mind with the truth of the Bible will stand through the last great conflict. Walay miusa nga makabarog, katurag yun makaigsuunan nga mga tao nga naay pulong sa Ginoo sa ilang pangunahuna. Lastly, only those who have been diligent students of the Scriptures and who have received the love of the truth will be shielded from the powerful delusion that takes the world captive. Ang yawa mangitag pamaagi aron ta makaigsuunan malinlang apan katong nagtuon sa pulong sa Dios diligently makabarog og dili malinlang sa yawa. Mga kapaglaom, ang Dios maghatag kanato sa ginatawag provision sa atong spiritual journey. That's why the theme, God's provision in our spiritual journey. Humanta nagdawat sa Ginoo batong personal nga maluluwas sa una nato paglakang sa atuang kinabuhi Kristohanon sa sanctification process. Psalms 23 it says, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Bago ta makaigsunan didto magsulod sa Psalms 24, the New Jerusalem or Mount Zion, ingon sa Ginoo dinhi sa sanctification process sa Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Kung siya ato managbalantay, walay makulang nato, og ang Ginoo nag-ingon aron walay magkulang ninyo sa inyong paglakaw. Nagsugod pa ta sa atong paglakaw, ikatulong nga gabi sa atong paglikaw. Sa sulod makaigsunan sa 7 ka magabi, ingon sa Ginoo aron dili mo magsalaag, aron dili mo makapuyan. Basaha ang ako pulong adlaw-adlaw. This is the word of God, mga kaigsuunan. Dirita makapahulay. Ang ako pangutana, pila kaninyo karon ang gikapoy sa inyong kinabuhi. Pila kaninyo karon makaigsuunan ang daghang problema sa kinabuhi. Pila kaninyo karon makaigsuunan kanang murag dili naganahan magkinabuhi, ganahan na lang putlon ang kinabuhi. Ang ako tubag makaigsuunan kun siya ato manugbalantay walay makulang nato. Kung gikulang mo, basahan ninyong pulong sa Ginoo kay siya magagiya kanato makaigsuunan sa kinabuhi. Dili lang sa kinabuhi nga walay humagaway og walay og kinabuhi nga may kalipay, kundi kinabuhi nga magiya kanato sa pagsulod dito sa Psalms 24, Mount Zion, New Jerusalem. Pila ka ninyo makaigsunan karong gabi mag-ingon sa Ginoo, Ginoo, ganahan ko magpahulay, tagaay ko panahon nga ako tungdan imo balaan nga mga pulong. Kung mao kana ang ato makaigsunan ganahan nga ato himuon, ato iampo nga magtuon jud ta sa pulong sa Dios. Ako usbon, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. Ingon sa Dios, kung ako inyo manugbalantay, walay makulang kaninyo sa inyo pagpanlakatong Kristohanon, basta haragyod ang pulong aron makapahulay mo. Magampo ta makaigsuunan mga kapaglaom. Amahan og Dios namo nga balaan, dagang salamat nga ikaw naghatag kanamo sang probisyon aron dili mi magsalaag, aron makalahutay mi una sa imong probisyon o Dios nga kami magpahulay sa balaan nga mga pulong. O Dios, daghang panahon nga amon na kaninadunggan, pero grabe yung kagahi sa amon pagkatawhanon. Usahay daghang kami problema nga wa may kabalo, nga ang solusyon naman di ay paglingkod, pagtuon sa balaan ni kasulatan o pagampo. Inaot o Dios nga mahimo namo kinang kinaiya aron kami makalahutay sa amon pagpangalagad. Salamat kaayo nga ikaw nagtubag sa pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. I'm searching for salvation once again, living in this world full of wickedness and guilt. My life was ruined by the cares of this world. I gave myself, my whole life to you. There's nothing life inside compares with you. I love you, I want you, and I need you. Your words are your promises, I'll stand. Restoring my heart, restoring my
soul that was broken. For you are my peace, you are my hope, you are the love inside of me. You are my joy, you are my everything to me. I'm searching for salvation once again, living in this place full of wickedness and guilt. My life was ruined by the cares of this world. I gave myself, my whole life to you. There's nothing in this life compares with you. I love you, I want you, and I need you. Your words are your promises, I'll stand. Restoring my heart, restoring my altar, restoring my faith that lost again. I give you my heart, I give you my soul that was broken. For you are my peace, you are my hope, you are the love inside of me. You are my joy, you are my everything to me. Nothing can separate us from the love of God. For you are my altar, my everything to me. Restoring my heart, restoring my altar, restoring my faith that's lost again. I give you my heart, I give you my soul that was broken. For you are my peace, you are my hope, you are the love inside of me. You are my joy, you are my everything. Restoring my heart, restoring my altar, restoring my faith that's lost again. I give you my heart, I give you my soul that was broken. For you are my peace, you are my hope, you are the love inside of me. You are my joy, you are my everything To me. What a wonderful message mga kapaglaom TJ. Dako gayud kini Praise og God. tabang sa pag-strengthen sa atong relasyon sa Ginoo. And ako mismo personally kapaglaom TJ, na bless gayud ako og dako kayo kini nga tabang sa akong pag-strengthen sa akong relasyon sa Ginoo. And nagpasalamat usab kita sa Ginoo for giving us, for having Pastor Bakilabat no aron sa pagsaysay niini nga mensahe mga kapaglaom. And ayaw gayud kamo kalimot sa pagbalik. So, ugma na pod po no, magkita-kita na usab kita. Of course, dinhi ilang kanagihapon sa atong programang Gospel of Hope.